Wala pang tao ngayon sa impyerno. Tama po ang narinig nyo. Wala pang tao ngayon sa impyerno. So bakit nga ba natin nasabi yan? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa impyerno? Kapag ang pinag-uusapan ng impyerno, marami mga tao ayaw po na pinag-uusapan ang usapin po na ito. Kasi nga po yung iba natatakot po sila pag ang pinag-uusapan na ay yung impyerno. Ngayon mga kapatid, may ilang mga tao naniniwala na kapag namatay na yung isang hindi mananampalataya o yung isang makasalanan na tao, diretso na po siya doon sa impyerno. Ang paniniwala po ng ilan, sinasabi nila na kapag napunta na yung isang taong namatay doon sa impyerno, nandun po si Satan, naghahari-harian po siya doon, meron siyang trono at nandun din yung mga kampo niya at pinapahirapan yung mga tao na nandun ngayon sa impyerno. Pero yun nga po ba talaga mga kapatid ang sinasabi ng Biblia? Meron na ba talagang tao ngayon doon sa impyerno at nandun po si Satanas, naghahari-harian po siya doon para pahirapan ng mga tao? Ngayon mga kapatid, ito po yung nakakagulat na katotohanan na sinasabi ng Biblia. Yung tinatawag po natin na dagat-dagatang apoy o yung lake of fire na nabanggit sa Revelation, wala pa pong tao doon. Kahit si Satan, wala pa po doon. So magkakaroon pa lamang po doon ng tao at mapupunta pa lamang po doon si Satanas at yung mga kampon niya pagkatapos po ng final judgment. Kailangan po muna mangyari yung huling paghuhukom ng Diyos at doon palang dadalhin lahat po ng mga makasalanan at lahat po ng mga hindi mananampalataya doon po sa impyerno. Siyempre kasama na rin po dyan yung mga fallen angel sa pangunguna po ni Lucifer. So magkakaroon pa lamang po ng tao sa impyerno pagkatapos ng final judgment kapag nagunaw na yung ating mundo. Ang malinaw mga kapatid, yung lake of fire, ito po ay bakante pa. Wala pa pong tao doon. Pero mga kapatid, ito po yung tanong, kung wala pang tao ngayon doon sa impyerno o doon nga po sa lake of fire, sa dagat-dagatang apoy, nasan po yung mga kaluluwa ng mga namatay na tao na wala po kay Kristo, yung mga hindi mananampalataya at namuhay sa kasalanan? So mga kapatid, meron po sila ngayon na tinatawag na pansamantalang lugar na doon muna po sila bago sila dalhin doon po sa dagat-dagatang apoy o doon po sa impyerno. Sa Bible po, ginagamit po yung salitang impyerno pero meron po itong tatlong ibig sabihin. Ang impyerno hindi lamang po isa yung meaning niyan sa Bible. Halimbawa na lamang po, nababanggit po sa Biblia yung salitang Sheol. Pero mga kapatid, ang pinaka-meaning po nito, ito po yung lugar ng mga namatay na. O tinatawag nga po ito sa English na the place of the dead. So, ito po yung pansamantalang lugar na kung saan naandun po muna yung mga kaluluwa ng mga tao na makasalanan. So, doon po yung parang tinatawag natin na waiting area po nila patungo doon sa dagat-dagatang apoy. Ngayon yung Sheol po, nababanggit po yan madalas doon po sa Old Testament. Pero pagdating naman po sa New Testament, meron po tayong tinatawag na Hades. So ganoon din po yung ibig sabihin nun. Ito rin po ay lugar ng mga namatay na. At doon po yung pansamantalang lugar nila bago po dumating sa final destination. So mga kapatid, yung Sheol at Hades, magkapareho lamang po yan. Pansamantalang lugar po yan ng mga namatay na. Pero mga kapatid, darating yung panahon, aalisin din po yan, mawawala din po yan, at ilalagay po yan doon sa final destination yan. Doon po sa dagat-dagatang apoy. So yung kaluluwa po ngayon ng mga taong hindi kumilala sa ating Panginoong Sokristo at namuhay sa kasalanan, meron na po silang lugar at doon pinaparusahan na rin po sila. At nandun na rin po yung kamatayang walang hanggan. Kasi mga kapatid, once na napunta na yung isang tao doon po sa Sheol o doon po sa Hades, ang final destination po talaga nun ay impyerno na, doon na po sa Lake of Fire. Pansamantala lamang po yun. Kaya pag napunta ka na doon, ibig sabihin, wala na rin pong balikan. Pa-impyerno ka na talaga. Kahit anong gawin mo, kahit anong pagsisisi mo, patungo ka na talaga sa impyerno. So wala na pong second chance kapag napunta na po yung isang taong makasalanan doon po sa Sheol at Hades. Kung babasahin po natin yung Revelation, makikita po natin doon yung pagkakaiba talaga ng Hades at ng Lake of Fire. Kasi mga kapatid, nakita ni John sa kanyang vision sa Revelation na ito pong Hades, itatapon po ito sa dagat-dagatang apoy. Basahin po natin yung Revelation chapter 20 verse 14. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kung babasahin niyo po sa ibang translation, ang sabi po dito, ito pong daigdig ng mga patay, ito po yung Hades. Ngayon, ang sabi po dito, ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Verse 15, ito po sinasabi, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So napansin niyo po, nabanggit po doon yung Hades at yung Lake of Fire. So nakita po natin, tinapon daw po yung Hades o yung daigdig ng mga patay doon sa Lake of Fire. So yun po yung nagpapatunay na itong Hades at yung Lake of Fire magkaiba. Yung Hades, hindi pa po yun yung final destination ng mga hindi mananampalatayang namatay. Ang final destination po talaga ng mga makasalanan ay doon po sa Lake of Fire o yung dagat-dagatang apoy.
Kaya nga napansin niyo mga kapatid, ang sabi po doon sa binasa natin, ito yung pangalawang kamatayan. Yung una po niyan mga kapatid, of course, syempre nung namatay po sila at napunta sila doon po sa Hades. Pero pagkatapos po niyan, mararanasan pa po nila yung isa pang kamatayan, which is yun nga po, yung Lake of Fire. At mga kapatid, kung babasahin niyo pa rin po yung konteksto na yun, makikita rin po natin yung Antikristo, yung mga fallen angel, at lalo na po si Satan, tinapon din po sila doon sa dagat-dagatang apoy, kung saan tinapon din po yung Hades. So ibig sabihin, magsasama-sama po sila doon sa Lake of Fire. Pahihirapan po sila doon araw at gabi magpakailanman. Yan po yung sinasabi ng Biblia. So wala po yung konsepto na itong si Satan nandun sa impyerno, siya po yung maghahari-harian doon at papahirapan nila yung mga tao doon sa impyerno. Hindi po mga kapatid. Si Satan din po kasama po siyang parurusahan at mararanasan yung kamatayang walang hanggan doon po sa impyerno, doon po sa Lake of Fire. Kung babasahin niyo po yung parable ni Lazarus at nung mayaman na tao, makikita niyo po doon, pareho po silang namatay. Ngayon, ito pong si Lazarus, napunta po siya doon sa Abraham's bosom. So, ibig sabihin mga kapatid, yun din po ay pansamantalang lugar bago pumunta yung mga tao doon sa bagong langit at bagong lupa. So, yun po yung tinatawag natin na intermediate heaven. So, nung panahon po ng Biblia, yun po yung tinatawag natin na Abraham's bosom. So, doon po natin makikita mga kapatid na kapag namatay na yung isang mananampalataya, meron na po agad siyang patutunguhan. At yun po yung lugar ng comfort. Yun po yung lugar ng kapayapaan. Pero hindi pa po yun yung bagong langit at bagong lupa. Pero masasabi na po natin, langit na rin po yun kasi nasa piling na po siya ni Kristo. Yun po yung term na ginamit ni Apostol Pablo patungkol po sa kung saan mapupunta yung mga mananampalataya pagkatapos mismo ng kamatayan. At doon po napunta mga kapatid itong si Lazarus. Ngayon mga kapatid, kung merong Abraham's bosom para sa mga mananampalataya at doon po sila mapupunta pagkatapos ng kamatayan, meron din po tinatawag na place of torment. At doon naman po mapupunta yung mga makasalanan at yung mga hindi nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. So doon po sila mapupunta pagkatapos ng kamatayan. So wala pong mga kapatid na konsepto na matutulog yung kaluluwa at pagkatapos gigising pagdating ng resurrection. At doon pa lamang sila mapupunta kung sa langit nga ba sila o sa impyerno. Pag namatay na yung isang tao, sinabi po ng Biblia na kapag namatay ang isang tao pagkatapos po nun ay paghuhukom. Ibig sabihin, meron na agad patutunguhan yung isang tao matapos mamatay. So yung place of torment mga kapatid, yun na po yung tinatawag natin na Sheol o Hades. So doon po napunta naman yung mayaman na tao. Dahil siya po ay namuhay sa kasalanan at hindi po siya sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi siya nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, pagkatapos niya pong mamatay, napunta po agad siya doon sa place of torment o doon po sa Hades. So yun po yung tinatawag naman natin na intermediate hell. So diyan po natin nakita na kapag namatay na talaga ang isang tao, meron na po siyang patutunguhan. Hindi na po yan magagala sa mundo po na ito. Hindi na po siya iikot-ikot sa mundo po na ito. Kaya yung iba sinasabi po nila, meron daw ligaw na kaluluwa. Malinaw sinasabi ng Biblia, may patutunguhan na po agad yung mga taong namatay na. Mananampalataya man po yan o hindi mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Paano po yun? Merong ibang nagsabi, nakakita po sila talaga ng ligaw na kaluluwa o yung mga taong namatay na. Ano pong explanation po natin doon? So mga kapatid, muli, hindi po yan yung mga taong namatay na. Alam niyo po kung sinong nasa likod niyan? Ang nasa likod po niyan ay walang iba kundi si Satanas. Si Satan, sinabi nga po sa Biblia, he can disguise as an angel of light. Ibig sabihin, magaling po siyang manggaya. Magaling po siya magbalat kayo. Kaya niya pong gayahin kahit buhay man yan or kahit patay para linlangin yung mga tao, para po lokohin yung mga tao. So, ibig sabihin po niyan mga kapatid, kapag meron kayong nakikita ng mga bad spirit o kaya man po sinasabi mga multo o yung mga taong namatay na, si Satan po yan at hindi po yan yung mga taong namatay talaga. Nandun na po sila sa piling ng ating Panginoong Kristo kung yan ay mananampalataya. At yung iba naman, nandun na po sila sa lugar ng pagdurusa. Yan naman po ay para sa mga hindi mananampalataya, para sa mga makasalanan. So mga kapatid, bakit ko po sinasabi po sa inyo to na wala pang tao sa impyerno, dun po sa Lake of Fire? Bakante pa po ito. Kasi mga kapatid, ito po yung nagsasabi sa atin na may pag-asa pa. Habang meron po tayong buhay sa mundo po na ito, sinasabi sa atin ng Diyos na tumalikod na tayo sa ating mga kasalanan. Manampalataya na po tayo sa ating Panginoong Kristo. Sumunod na po tayo sa kalooban ng Panginoon hanggat may oras pa. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ngayon ng ating Panginoong Kristo na sumunod po sa kanyang kalooban, na manampalataya po sa kanya. Kasi mga kapatid, kapag ikaw ay namatay na, ang sabi nga po, pagkatapos nun ay judgment na. So ibig sabihin po nun, kapag napunta ka na doon po sa intermediate hell o doon po sa Hades, patungo ka na sa Lake of Fire. So huwag mo nang hintayin na matapos pa yung buhay mo at doon ka palang magsisi sa Panginoon. Wala na pong mangyayari pag ganun mga kapatid. Ngayon pa lang, ito po yung araw ng kaligtasan. Sumunod ka na sa Panginoong Kristo. Ibigay mo na yung buhay mo sa Kanya at manampalataya ka na sa Kanya.
Hindi po natin alam kung ano po yung puwedeng mangyari sa buhay niyo po mga kapatid. Napakaikli lamang po ng buhay at di po natin alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, hindi po aksidente na napanood niyo yung video na ito. Kung wala pa po kayong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, manampalataya na po kayo sa Kanya. Ibigay niyo na po yung buhay niyo sa Panginoong Kristo. Dahil mga kapatid, kapag binigay niyo na po yung buhay niyo sa Panginoong Kristo, sigurado magkakaroon kayo ng kaligtasan. Hindi na kayo mapupunta doon sa impyerno. Manampalataya ka lang sa Panginoong Kristo, ibigay mo yung buhay mo sa Kanya, at masusulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang sabi po sa Revelation, yung mga tao na wala po yung pangalan doon sa aklat ng buhay, sila po ay dadalhin doon sa lake of fire, doon po sa impyerno. At ang gusto po natin mangyari ngayon, masulat mismo ngayong araw po na ito yung pangalan nyo sa aklat ng buhay. At kung gusto nyo pong masulat yung pangalan nyo sa aklat ng buhay, meron po tayong gagawin. Sumunod ka lamang sa maikli kong panalangin. Ito po ay hindi patungkol sa religion. Ito po ay patungkol sa pananampalataya mo. At sa pamamagitan ng panalangin na ito yung magdadala sa iyo doon po sa kalangitan at mag-iiwas sa iyo doon sa impyerno. So kung gusto mo magkaroon ng kaligtasan, sumunod ka sa maikli kong panalangin, banggitin mo to sa pamamagitan ng iyong bibig at magkakaroon ka ng kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ko, hindi sa pamamagitan ng kusino man, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo dahil siya lamang ang daan patungo doon po sa langit. So banggitin mo yung panalangin na ito ng buong puso at sundan mo ang aking panalangin. Salamat Panginoong Yesus sa buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Simula sa araw na ito, tinatalikuran ko lahat ng kasalanang ginawa ko. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanang ginawa. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, maghari ka na sa aking buhay at ang kalooban mo na ang masunod. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa maikling panalangin na yon, ngayon mismo, nasulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Napakaraming mga anghel ang nagkakasaya ngayon sa langit dahil tinanggap mo yung ating Panginoong Kristo at nagkaroon ka ng kaligtasan. So mga kapatid, hindi po ito religion. Hindi ito kung anuman. Ito ay personal na relasyon mo sa ating Panginoon. So dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, nanampalataya ka sa Kanya, ibig sabihin po niyan mga kapatid, pinagpala ka na ng Diyos. At tawang mga kapatid, hindi po matapos dito. Pagkatapos niyan, patuloy kang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Gawin mo lahat ng gusto ng Panginoon, hindi ng gusto mo. At higit sa lahat, huwag kang sumuko sa pananampalataya mo, anuman na mangyari. Naniniwala po ako na kasama niyo po yung Diyos saan man kayo magpunta. At hindi kayo pababayaan ng Diyos. Tutulungan kayo ng Diyos sa araw-araw. Nawa nga mga kapatid, sa pamamagitan po ng video na ito, nagkaroon po ng liwanag sa inyo. Nakita nyo po na wala pang tao sa impyerno ngayon. Pero may pag-asa pa habang may buhay pa. Kaya mga kapatid, patuloy lamang na ibahagi nyo rin po yung magandang balita ng ating Panginoong Kristo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Nang sa ganoon, hindi po sila mapahamak, hindi po sila mapunta sa impyerno. Magkaroon din po sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo.